Sorry. Ginawa ko naman lahat eh, kaya lang talagang hindi ko kaya. Sinabi na sa akin ni Jessa. Hindi kayo galit? Mapalad ang ina na may masunuring anak. Kayamanan nitong maituturing. Kaya dapat lamang na pangalagaan. Ganon din ang anak sa kanyang ina na walang anumang kondisyon sa pagpaparamdam ng pagmamahal. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Rina sa ating dulang sa kanyang panahon. Rina! Rina, gising na! Tanghali na! Mm. Malilate ka na sa klase mo. Ah? Anong oras na ma? Naku, hanggang alas 6 na. Alas 7, pasok ko. Malilate na nga ako. Rina, ano ba? Bumangon ka na dyan. Oo, nandiyan na. Bilisan mo na. Oo. Exam pa naman namin ngayon. Hindi ako dapat malate sa klase namin. Uy! Rina, kanina ka pa. Hikab ng hikab dyan. Nako ka ba? Ewan ko ba, Jessa? Anong Hindi ko ewan? alam bakit ako ganito. Para bang pagod na pagod? Tsaka sobrang stress. Lo, Siguro dahil sa sobrang pagpupuyat. Dahil sa pag-review ko para sa exams natin. o ano? Nasagot mo na bang lahat ng exams? Yun na nga eh. Nakalimutan ko yung iba. Pero pinag-aralan ko naman yun ha. Minemorize ko pa nga eh. Naku. Pero kanina, halos wala akong matandaan. Ikaw ba? Halos lahat naman nasagutan ko. Buti ka pa. Anong gagawin ko, friend? Baka bumagsak ako. Sigurado, magagalit ang inay sa akin. Baka patigilin pa niya ako sa pag-aaral. Ay, di naman siguro. Nagsisikap ka naman eh. Teka lang. Ikaw ba? Nag-review para sa exams natin? Siyempre naman. Ayoko nga bumagsak ang mga grades ko, no? Kaya nagpuyat din ako. Talaga? Oo. Eh, bakit parang active na active ka? Parang hindi ka napagod at napuyat. Ano sikreto mo? Wala akong sikreto. Huh? Pinagbubuti ko lang talang pag-aaral ko. O ano naman pinagkaiba nun sa ginagawa ko? Siguro, marami kang iniisip na problema. Nai-stress ka, ganun. Siguro nga. Ang bilis kong mapagod eh. Antukin pa ako. Kaya struggle din ako kapag may exam tayo. Stress na talaga ako eh. Madaling maratel. Talaga, natataranta ako kapag may quiz at iba pang activities sa school. Dapat kasi, i-relax mo ang isip at katawan mo. Kalimutan mo muna mga problema o anumang gumugulo dyan sa isipan mo. Hindi ko maiwasan yun eh. Bakit? Ano ba kasing gumugulo sa isip mo? Ay, sir, Mm. ano ba yung iniinom nyo? Ay, teka. Ipagtitimpla ko kayo para matikman nyo rin. Ito, ha? Naku, salamat ho, sir. Para matry din namin yan ni Rina. Oo naman. Ay, tara na. Doon na tayo sa classroom natin. Oo. Alamin na natin ang results ng exam natin. Sige, tayo na.
Ako rin eh. Tayo tayo lahat, no? Pagiging proud na naman ang friend ko sa akin ito. Ako, Ako rin, friend. mababa na ko ako sa exams, friend. Yes. Ano sasabihin ko kay inay? Pwede ka namang bumawi sa susunod. Tutulungan kita. Talaga? Oo. Sabay tayong mag-aaral. Magtutulungan tayo. Salamat. Pero kailangan ko munang solusyonin yung problema ko ngayon. Rina, ako na magpapaliwanag kay Aling Elsa. Ha? Sasabihin ko sa kanyang dahilan kung bakit bumagsak ka sa mga exams natin. Nay, Main ka na. Sige na. sorry ha. Ginawa ko naman lahat eh. Kaya lang, talagang hindi ko kaya. Sinabi na sa akin ni Jessa. Hindi kayo galit? Bakit naman ako magagalit? Nakita ko naman ang pagpupursige mo. Gaaral ka naman. Nagpupuyat ka. At pinipilit mong huwag mag-absent sa klase. Talaga ko, inay? Hindi kayo nagagalit sa akin? Hindi. Naunawaan kita, anak. Bumawi ka na lamang sa susunod. At tama si Jessa. Huwag mong guluhin ang isip mo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. At importante din na sasabihin mo sa akin, ano man ang problema mo. Opo. Salamat, inay. Promise ko sa inyo, lalo ko pong pagbubutihin ang pag-aaral ko. At sa susunod na mga exams, papasa na ako. At makakakuha na ako ng matataas na grades. Promise ko yan, inay. Ang laki ng ipinagbago ng katawan mo. Paano niyo naman nasabi, Mang Densyo? Aba, gumanda ang katawan mo. Hindi katulad no na sobrang payat mo, maputla, at mukhang laging pagod. Kaya nga ang akala ko, magkasing edad lang tayo eh. Mukha ba ako matanda noon? Kasi nga... Oo na ho, sige na. Tanggap ko na, mukha akong matanda. Dati, ano ba ang sikreto mo? Sabihin mo naman sa akin. Ay, Manday, wala akong sikreto. Masaya lang ako dahil kay Rina. Oh, bakit? Graduate na ba siya? Ay, hindi pa, pero malapit na. At matataas na ang grades niya. Matalino naman talaga si Rina. Halata ko yun. Kaya lang minsan, nawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Iniisip niyang hindi niya kaya. Oo nga ho eh. Ay, salamat na lang. At may kaibigan siyang katulad ni Jessa na hindi nagsasawang tulungan siya at suportahan. Maswerteng anak mo, Elsa. Dahil may mga taong handang umalalay sa kanya. Lalo ka na. Nakikita ko kung gaano ka kabuting ina sa kanya. Kaya naniniwala ako na magtatagumpay si Rina pagdating ng panahon. Oh, kumusta yung exams? Oh, yung dali-dali eh. Oh? Nasagot ko lahat. Talaga? Oo. Best friends tayo, di ba? Naman. Oh, tara na, doon tayo sa bahay. Siguradong matutuwa si inay pag sinabi ko sa kanya ang good news. O tara, sige. Ayos yan. Halika na. Wow! Inay! Ang linis ng bahay natin ah. Ang dami niyo nagawa. Eh, papaano? Hindi ako nakaramdam ng pagod. Ay, para bang ang lakas ko ngayon. Mabuti naman oh. Aling Elsa, may good news sa'yo si Rina. Talaga? Ano yun, anak? Nay, nagawa ko.
Nasagot ko yung mga exams namin. At sigurado papasa ako. Makakakuha na ako ng matataas na grades. Ay, natupad ng pangako ko sa inyo. Ay, masaya ako, anak. Lalong nawala ang pagod ko dahil diyan sa sinabi mo. Salamat sa Diyos. Dahil binigyan niya ako ng isang mabait na anak at matalino. Ako nga ang mas nagpapasalamat, Nay. Kasi kayo sa akin na isang napakabuting nanay. Maunawain at mapagmahal. Aww, ang sweet yun naman. Naiiyak na ako sa inyo. Oy, group hug tayo, dali! Okay, group hug. Sige, group Group hug. hug. Ano man ang suliraning pinagdaraanan, tiyak na ito'y malalagpasan, lalo na't may mga taong sa'yo'y nagmamalasakit at tunay na nagmamahal sa kanyang panahon.